video. So I want you to do the same. Okay, sure. Perfect. Okay. You're wearing a 2 million US, 2 million US necklace and the earring and the bangle. Don't kidnap. I'm gonna pay. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At napanood nyo po mga kapolitika itong pagpapasukat kay CJ Opiaza ng isang necklace or alahas na nagkakahalaga ng tumataginting na $2 million. So yung sinabi natin na nasa Malaysia ngayon itong si CJ para mag-attend siya doon ng Grand Coronation ng MGI Malaysia 2025. So kabahagi ito ng promotion sa kanya dahil sikat na sikat at very in demand si CJ ngayon. At ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin in this video. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At pinasuot nga po kay CJ dahil mainit siyang tinanggap doon ng mga Malaysian dito sa MGI at kasama nga niya dito itong si Teresa. So sabi dito, the queen who should have been crowned from the beginning. Our current Miss Grand International 2024 CJ Opiaza is one of the queens who never rests. Ever since she obtained the first runner-up position, she was the queen who gave the most content. Even when former Queen Rachel Gupta spent weeks without activities in her social media, the first Golden Queen of the Philippines will only reign for 5 months. But she had a very busy schedule and will become one of the most traveled queens since these are the months when the elections for Miss Grand 2025 begin. She has already confirmed visits to Malaysia, Laos, the USA, Panama, Japan, and Vietnam. So yun po ang ating update dito sa Miss Grand International sa pamamagitan ng ating kabayan na si CJ. Samantala doon naman po sa nireport natin na ceasefire dito sa Thailand at sa Cambodia is nagkaroon na po sila ng pag-uusap mga kapolitika. At sinasabi nga natin na kinakailangan dalhin sa diplomasya itong peace talks ng dalawang bansa dahil hindi naman natin masasabi na sobrang yaman ng Thailand at lalong-lalo na po ang Cambodia dahil isa silang mahirap na bansa at sa tingin natin ay walang mayamang bansa na mag-finance ng war. So instead na gamitin at sayangin yung kailang pera dito sa putukan ay itigil na lang para sa kaayusan ng kailang bansa dahil wala namang nananalo sa gyera. Okay, at kawawa lang po yung mga civilian mga kapolitika dahil ito nga yung pinapangambahan rin ng mga beauty pageant supporters na baka matigil yung Miss Universe at Miss Grand dito sa Thailand dahil sa nangyaring conflict. So ngayon is meron na po tayong update dahil nagkaroon na po sila ng pag-uusap ng ceasefire. Okay, so wala namang interes ang mga mayamang bansa dito sa Cambodia at sa Thailand, so malabo po na mag-finance at yung sinasabi natin na hindi po talaga tatagal itong gyerang ito. At balita rin po na nasa 150 plus na bansa na po ang nag-confirm na sasali dito sa Miss Universe 2025. So yung maging reaksyon natin mga kapolitika ay talagang masasabi natin na hindi basta-basta at napakatindi ng laban ni Atisa ngayong taon dahil nasa 150 plus rin yung kanyang katunggali at mga kalaban at kinakailangan niyang pataubin kung papalarin man si Atisa dito sa Miss Universe 2025. So far yun po ang ating update ngayon dito sa mundo ng beauty contest sa Miss Universe at sa Miss Grand International. Ano po ang inyong mag-reaction dito mga kapolitika sa pagpapasuot ng alahas kay CJ na nagkakahalaga di umano ng $2 million? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.